So, kung makikita nyo to, sa nakakaalam dyan kung anong klaseng manok na ito ay isang Black Australian po ito. So actually hindi ako mahilig sa pag-alaga ng ganito mga manok na mga heritage na manok. Pero yun nga sa ating manukan, ito advice to sa iba na before kayo magsimula sa pag-alaga ng mga manok, kung gusto natin for meat type tulad sa atin, dapat tingnan natin yung ating lugar kung ano yung demand na mga manok sa ating lugar. For example, sa aming lugar is a native chicken, kaya native chicken yung ating mga inalagaan. Din bukod dyan, bumili tayo nito kasi ang purpose, meron kaming agreement doon sa yung nag-deal kami sa yung isa sa gustong bumili ng basilan at sa cross na itong Black Australian po. So yung pag-usapan namin na buwan-buwan, kukuha siya sa akin ng 100 heads ng mga sisiw nito, or kung hindi man buwan-buwan, every 2 to 3 months kukuha siya ng 100 heads ng Black Australian. Isa din to sa pinaplanuhan ko dati pa na mag-alaga ng ganitong klase ng mga manok. Dahil yun nga, kung i-research natin sila yung klaseng mga manok na malakas mangitlog. Imagine mo sa Guinness World Records, meron pong meron pong isang Black Australian na nangitlog po siya ng 364 sa loob ng 365 days o isang taon. So meaning, sa isang taon, isang beses lang siyang hindi nangitlog yung ganitong klase ng mga manok. So ito dapat yung paparamihin natin kasi malakas silang mangitlog, hindi kalugi sa feeds. Yung ganitong mga manok, sa totoo lang, medyo may kamahalan din po yung ganitong klase ng mga manok ng Black Australian. Yan o. So ito, plano ko mag-alaga rin ng heritage na ganitong klase ng mga manok. But as of now, yung focus ko muna is the demand ng ating mga manok. For example nga, yung nga sabi ko sa inyo, basilan natin, i-cross natin sa isang heritage gamit itong BA na ito. Then yung mga sisiw, yun yung ibibinta natin. So ginagawa ko yan dahil sigurado na ako na mayroong bibili ng mga sisiw. So may pinag-usapan na kami doon sa buyer. Yun nga, yung sabi ko sa inyo kanina, every month or every 2 to 3 months, kukuha siya ng 100 plus na mga sisiw ng lahi nitong Black Australian at saka yung ating mga basilan. So yun yung plano natin. But ngayon, tapusin ko muna yung thesis project para sa College of Agriculture. So sobrang taas ng ating mga manok. So yun nga, kung magkalaga ka man lang ng manok, make sure na i-demand siya. Kasi kung hindi, sa sobrang mahal ng feeds ngayon, baka maubusan kayo ng pira. So pinakamaganda, kung may manukan ka, ay dapat mayroong direction ba na mayroong kang mapagbintahan. Kasi kung wala, yan ay malaking problema yan sa inyo. O kaya, hindi ka siguro tatagal sa pag-alaga ng mga manok kung wala kang stable market. Tapos yung isa, nandito yung isa. Dalawa to sila eh. Dalawa yung binibili ko na Black Australian. Yan. Yun yung isa. Hindi ko lang hawakan yung isa. Yan isa. Idol ba, idol? Tara. Oh. Okay. Kaya sa rin. So yun nga no, after siguro sa mga thesis project ng mga estudyante ay magsimula na po tayo ng crossbreeding nung nabili natin ng mga Black Australian at saka yung ating mga basilan. So first time ko itong ginagawa na mag-crossbreed ng basilan sa isang heritage ng mga manok. So yun nga, sabi ko sa inyo na hindi ako mahilig sa mga heritage na manok. Nasanay at masaya ko dito sa pag-alaga po ng mga native chicken. But sa nalalaman ko talaga sa mga Black Australian, isa yan sila sa mga Guinness World Records na ang Black Australian ay kaya po nilang nangitlog ng 364 eggs in 365 days. So isang beses lang silang hindi nangingitlog sa loob ng isang taon. Okay. Pero sa research ko naman, nakita natin yung mga Black Australian, ang kaya lang po nilang ma-produce na itlog ay 250 to 300 eggs per year per hen.
So yun lang po yung kaya nilang i-produce na itlog ng isang black Australorp. Pero yung sa Guinness World Records ay pambihira lang siguro, yung paminsan-minsan lang siguro yung manok na may ganyan na ganun kalakas mangitlog. 364 eggs in 365 days. Grabe, no? Pero hindi lahat siguro yan ng mga black Australorp na ganyan sila mangitlog. Yun nga, chinichik ko dati sa internet na 250 to 300 eggs lang sila. So ang layo pala no sa ating native, kasi 100 plus lang po yung kaya nilang itlog sa loob ng isang taon. Sa kanila almost double. Pero yun nga, hindi ako nag-alaga ng heritage na manok dahil maganda naman ang native, madali lang siyang ibenta, at saka maganda naman yung ibenta natin sila sa tama na presyo. Maganda yung presyo ng ating mga native chicken. Dahil na rin yan sa demand, dahil itong mga basilan natin ngayon ay ginagawa siyang thesis project. So tapusin ko muna itong thesis project ngayon. Then after, tsaka na ako mag-start sa breeding ng isang crossbreed na BA at saka yung ating mga basilan. Okay. So yun yung my purpose, bakit ako bumili ako ng black Australorp. But hoping, no, isa sa mga plano ko dito aside sa native, since may binili naman ako na mga roosters diyan na mga black Australorp, baka dagdagan natin yan ng mga babae para may partner, para makaproduce tayo ng mga sisiw ng isang black Australorp, di ba? Sa itlog niyan, hindi kasi grulugi niyan kasi hindi yan sila maglilimlim kasi eh. So unlike dito sa ating mga native na kailangan natin silang paliguan, i-separate, may maglilimlim. So napaka trabaho din po yung pag-alaga ng native na mga manok. Kaya tulad niyan, ilan yung papaliguan namin ng mga inahin dyan, ang dami. Kasi ang dami pong naglilimlim sa kanila. Lalo na yung mga inahin na magkaedad na sila. Nako, kailangan madali silang maglimlim. Konti lang yung itlog na mapoproduce ng matanda na mga inahin. So yan yung isa sa mga purpose, kasi mayroong nag-chat sa akin, nag-deal na kami na every 1 month, every 2 months kukuha siya sa akin ng mga 100 plus ng isang crossbreeding ng basilan at saka yung black Australorp. Kung halimbawa na, para sa akin, kung hihinto naman siya sa pagkuha sa atin, walang problema, dahil isa rin yan sa mga plano ko dati pa na mag-alaga po ng mga black Australorp ng mga manok. Okay, aside dito sa ating native. Yung ating native, ganyan pa rin siya, nandyan pa rin sila para ma-maintain natin yung kasi marami ding naghahanap ng mga native sa ngayon kasi kaunti lang po yung nag-aalaga. Okay. So yun, dito yung ating mga week old sampin. Ayan, no. Vitamins muna sila. Sa kabila naman, dito yung ating mga 5 days old. Yan, no? Mga 5 days old po ito. Ang ganda. So yan.
ngayong linggo mayroon daw bibili nitong ganitong edad saka yung pinakita ko sa inyo kanina. Okay. Yan, no? Hinaluan ko lang dito ng ng mga ilan ng mga basilan. Yung isa dito. Then isa dito. Ayan. Mga month old. May iba dito sobra na sa month old. Ganun ang naging hitsura ng ating mga sisiw kapag ano na sila. Wala tayong maraming kulungan. Na mix na yung mga edad. Pero malaman natin yan kung alin 1 month old. Alin yung sobra na sa 1 month old. Okay. So ito sana yung nagustuhan sa ating buyer kahapon. Kaso hindi natin ito ibibenta. Kasi ito yung nasilik natin na gawin nating pang breeder sa mga darating na mga buwan. Ngayong taon pwede natin ito silang magamit. Sayang kung ibibenta natin sila. Ang dami pa namang naghahanap. So ito selection na to. Magandang gawing pang breeder na to sa darating na panahon. Yan, no? Nasa 2 months mahigit na to. 2 months. Ito, laki, oh. Malaki.